Isang mabilisan at matapang na paligsahan. Tatlo ang rounds at babalikan natin ang mga sandaling tumayo ang isa at nagpakita ng estratehiya. Sa video na ito, papalitan natin ang komentaryo at ang mismong playback ng mga original na bars. Titingnan natin ang anggulo, scheme, rebuttal at kung bakit may mga linya na tumama o bumagsak. Mananatili lang tayo sa mga ebidensyang ibinigay ng transcript at ng highlight selection. Dito, lumabas ang malinaw na regionalistang motif ni Akata. Maraming direktang insulto at ilang kilalang name drop para mag-ignite ng crowd. Si Sixth Threat naman ay pumili ng deconstruction. Inatake niya ang kredibilidad at inalis ang hype gamit ang wordplay at modernong zingers. Simula pa lang, may malinaw na cultural burn. Tipong kahit anong galing mo mag-rap, tol, di ka magiging rap star like Flo G dahil isa ka lang hamak na bisakol. Ginamit ni Akata si Flo G bilang sukatan para tanggalin ang ambisyon ng kalaban. Simpleng linya, pero epektibo kung kilala ng audience ang benchmark. May kasamang gross out payoff na agad nag-aangat ng emosyon sa crowd. At pakatandaan mo na kung saan ka kumakain, dun ako tumatain. Ito ay humiliation punch na umaasa sa delivery. Malakas ang instant reaction potential kahit simple lang ang konstruksyon. Pasamantala, may maikling technical na boost mula kay Akata. Nalubo! Nag-aaral! Hanggang sa makagraduate at yung ROI nakamit ko. Ang ROI metaphor nagbigay ng tidy boss. Maliit na teknikal na sandali na naglalabas ng kaunting depth sa set niya. Bumabalik sa tema ng wika at teritoryo ang pangwakas na linya niya rito. At huwag kang magtatagalog dito, putang ina mo! Dialekto namin yan! Bisaya! Pinapakita nito ang linguistic territoriality ni Akata, malinaw at confrontational na closer kung mapapahayag ng malakas. Si Sixth Threat sumagot gamit ang isang linguistic flip. Inosenteng isip nyo na uutungan yan, yung napaukagad, yun yung nautakan. Ang inversion ng uutungan at nauutakan ay smart wordplay na binabawasan ang kredibilidad ng pagiging una at nagbibigay ng teknikal na kalamangan. May modernong zinger na madaling ulitin ng crowd. Yung tinatawag niyang squatter nasa isip niya at living rent-free. Ang living rent-free punch, concise at relatable. Malinaw na rebuttal na nagpapakita ng mental occupancy kaysa totoong dapat pag-aari. Nag-shift ang argumento mula insulto tungo sa accountability. Tinitira mo lang yung kanilang krisis, pero solusyon ka mo asaan imbis magturo ka ng problema, ang ituro mo kung paano mo nalampasan. Pinapakita ng linya na iyon kung paano binago ni Sixth Threat ang debate. Hindi lang nagtatawa, kundi humihiling ng konkretong solusyon at kredensyal. May reductive analogy na sinisikap pahinain ang artistic legitimacy ni Akata. Sa battle rap mo lang nakuhang i-apply, mag-isip kayo ng vlogger na may galit sa society at natuto lang mag-rhyme, ganun ka lang. Inilarawan niya ang kalaban bilang angry vlogger na lumipat sa rap, epektibo para i-delegitimize ang authenticity ng kalaban. May predictive closing zinger na tumatama sa impermanence ng hype. Temporary lang yung validation, ikaw na uuto nila tulig. Ang pahayag tungkol sa temporary validation ay malinaw at makapanghiwatig. Magandang closing punch sa segment na iyon. Tinukoy niya ang role ng hype man sa convincing appearance. Mukha lang kasing convincing kasi andyan silang setup panay wow. Ang pagbanggit kay Lanceta ay nagtuturo ng external validation. Medyo context-dependent pero nakakatanggal ng kredito sa performance kapag pinaniniwalaan. Verdict: Sixth Threat ang nanalo sa round 1. Margin, malinaw, kumpiyansa, medium. Sixth Threat, komportable sa teknik. Iba-ibang scheme, malinis na wordplay, at isang modernong zinger na madaling tumama. Inalis niya ang impresyon na gawa-gawa lang ang hype. Si Akata, nagdala ng malakas na energy,
at teritorial na tema na madali mang mag-rile ng crowd pero umaasa ng malaki sa delivery. At ilang bars ay simpleng insulto lang kaya hindi sapat para kontrahin ang istruktura ni Sixth Threat. Dito, nag-full barrage si Akata. Maraming one-liners, vivid hygiene at parenting attacks, at crowd-bait theatrics. Si Sixth Threat naman ay nag-build ng multi-bar setups, ginamit ang ROI motif kontra-atake, at nagdala ng mabigat na moral na paratang bilang tugon. Nag-escalate ang disgust imagery ni Akata dito. Lang ng liga pero yung hygiene di nagbago. Halo-halong skin disease. Mga lalaking nagsisiksikan sa iisang kwarto. At take note, salo-salo sa iisang banyo. Mga dugyo! Tang-ina ka dire! Di ka ba nag-iisip punyeta ka? Vivid at visual ang hygiene lines, madaling makatrigger ng crowd reaction at malinaw ang intent. Dehumanize at humatak ng pabigat na emosyon. Sumampa ang personal na pag-atake sa pagiging magulang. Tang-ina, kulang na nga sa buwan yung anak mo, pinagkaitan mo pa ng mga araw na makasama ka. Direktang parenting jab na mataas ang emotional sting. Risky, pero epektibo sa crowd kung tatagos ang linya. May live crowdbait moment na sinusubukan niyang gawing nakakahiya ang mga tumulong. Kaya sige, ulong ka mo! Taas kamay ng lahat ng naniniwalang mongoloid si Phoebus. Taas kamay! Tangina, di kayo naniniwala? Mongoloid yan! Ito ay isang theatrical gambit. Kung pumalya ang crowd participation, pwedeng malaking panalo ito, pero madalas nakaasa sa timing at reaksyon ng audience. Nagpakita rin si Akata ng mas pinag-isipang argumento tungkol sa trabaho at bayad. Na dito sa ginagalawan nating industriya, magkakaiba ang bayad sa writer, direktor, artista. Tama? So kung ginagawa natin yung tatlong trabaho na yun ng mag-isa, deserve talaga natin bayaran ng triple yung kita. Ang triple pay analogy nagpapakita na may pagkakataon siyang gumawa ng lohikal at polished na punto na nagbibigay ng kontraste sa crude attacks. Tumira naman si Sixth Threat gamit ang abruptong family payoff. At huwag mo nang antayin yung ROI cause that ain't coming back. Ang "Daddy ain't coming back" line ay concise at brutal. Isang emotional na punch na nakakabagsak ng narrative ng kalaban kapag tumama. May napakamabigat na paratang sa set na ito. Iniling mong mamatay yung lola ni Righteous One, tas after isang buwan, nagkatotoo. Ano pakiramdam? Tama ba? Ito ay isang akusasyon sa battle tungkol sa pagnanais ng kamatayan sa isang lola at napakataas ng ethical at crowd impact risk. Kung pinaniniwalaan, lubhang nakasisira pero lubhang kontrobersyal. May malinaw na thematic closer tungkol sa fame horizon. Isang temporary views versus all-time performer. Ang temporary views versus all-time performer ay malinaw na summation na nagbibigay ng rhetorical upper hand sa argumento tungkol sa longevity laban sa hype. Inilalarawan niya ang emosyonal na ugat ng galit ng kalaban. Punong-puno ka ng galit sa ibang family, G, porket hindi mo mapuno yung mga picture sa inyong family tree. Ang family tree metaphor ay humanizing pero cutthroat. Nagbibigay dahilan kung bakit marahas ang kalaban at tumatama sa emosyon. Nagpatotoo siya gamit ang sariling biografiya bilang rebuttal. Pues magulang ko, teacher at sundalo, ngayon mo ilabas yung pagkasiga. Ang pagbanggit ng magulang na teacher at sundalo ay stratehikong counter. Ginagamit niya ang personal background para kunin ang moral high ground. Nagpakita siya ng konkretong ebidensya para i-claim na may manipulation sa produksyon. Pati yung camera angle sa malayo, inalis para di makita reaksyon ng mga tao sa likod. Ang specific na detalye tungkol sa camera angle ay nagdaragdag ng kredibilidad sa argumentong peke o manufactured ang reaksyon. Epektibo kung kilala ng audience ang sitwasyon. Verdict: Sixth Threat ang nanalo sa round 2. Margin: malinaw. Kumpiyansa: medium.
Ang kanyang multi-bar setups at pagka-cohesive ng ROI family motif nagbigay ng malinaw na istruktura na pinukaw ang moral na tanong, habang si Akata patuloy na nagpakita ng volume at crowdbaiting na may ilang malakas na one-liners. Subalit ang technical na construction ni Sixth Threat ang nagpalabo sa tanawin para kay Akata. Sa huling round, nagdala si Akata ng malawak na political at personal attacks at isang malinaw na wordplay moment. Sumagot si Sixth Threat ng metodikal. Ni-redefine ang DDS, nag-fact-check tungkol sa baha, at nagbigay ng malakas na silencer bara metaphor. May solidong acronym play mula kay Akata. Baka ihiyan ko pa kayo without tabi-tabi po! Ano ba yung AE nyo? Audience expectation? Ano pang i-expect? O AE? Alter ego? Ang AE wordplay ay malinaw na technical highlight. Nagbibigay ito ng maliit na breather ng craft sa politikal na set niya. Nag-akyat ang debate sa socio-economic terrain. Yung mga Pinoy na buhay, nilubog mo sa 13 trillion na utang. Utangin na naman! Ang pagbanggit ng 30 trillion ay nagdagdag ng numerical weight sa kanyang political attack, kaya mas madaling maintindihan at maalala ng crowd. Nagpakita rin siya ng matinding political invective laban kay Duterte. Pagkat oo, kaya ko itong sabihin ng walang maskara mula sa puso ko, Duterte! Pusang ina ka talaga! Buti pa yung mga pinapatay mo, malaya nang nakalutang. Ito ay matinding linya na magpapalakas ng damdamin sa audience, nakakampi sa mensahe. Pero mataas ang risk sa neutral na madla. May socio-economic jab tungkol sa balik-abroad narrative. Nag-abroad na't lahat, di pa rin sinuwerte. Bumalik battle rap na pambayad kuryente. Pinapakita ng linya ang pagkabigo sa migration dream. Relatable sa marami at nakakasting kahit hindi bagong ideya. Si Sixth Threat sumagot gamit ang isang malinaw at mahusay na metaphor. Lagyan mo man ng silencer, aking matitinding bara, mapipigilan mo lang yung tunog pero hindi yung bala. Ang silencer bara metaphor ay technically polished at tumutulong ipahayag na kahit pipigilan ng ingay, mananatili ang pinsala. Isa sa pinakamalinaw na finisher sa round. Binusisi niya ang pagkukunwari ng mga kumikilala sa produkto ng rehiyon. Sa bakod namin tinatanim pero nasa mesa nyo yung pagkain, ano? Ilan to? Ang irony punch tungkol sa pagkaing itinatanim sa bakod pero nasa mesa ng iba ay malinaw, madaling maintindihan, at tumatama sa hypocrisy argument. May wordplay na nire-reclaim ang isang charged acronym. Kaya ako may slogan na DDS, galing akong Davao del Sur. Ang pag-redefine ng DDS bilang Davao del Sur ay isang clever reappropriation na nagpapahina sa political smear at nagpapalakas ng regional pride. Nagbigay siya ng specific correction tungkol sa baha. Hoy! Carmen at Panabo yung binahaan niya! Ang pagtukoy sa Carmen at Panabo ay isang fact-check na nagsisilbing credibility hit laban sa overgeneralization ng kalaban. Idiniin niya ang mga konkretong resulta ng proyekto bilang rebuttal. Bakit? Kung hindi dahil doon, malamang hanggang ngayon wala kaming bypass road, tunnel road, investor na dati takot mamuhunan. Ang pagbanggit sa bypass at tunnel roads ay pragmatic na punto. Nagdadala ng ebidensya para suportahan ang argumento at umiangat sa level ng insulto. Tinatanong niya ang consistency ng malalaking akusasyon laban sa claimed outcomes. Pero kung totoo man, ba't ako magre-reklamo sa ganong banda? Parang kinukompliment mo lang na DDS ang dailan but safest city kami sa buong bansa. Tangina mo. Ginagamit niya ang safest city claim para ihingi ang lohikal na pagkakaugnay. Ito ay epektibo kung tatanggapin ng audience ang mga outcome bilang ebidensya. Verdict: Sixth Threat ang nanalo sa round 3. Margin, malinaw, kumpiyansa, medium.
Sa round na ito, mas maayos ang mga rebuttal ni Sixth Threat. Pinutol niya ang political attacks gamit ang local specifics at ilang malakas na metaphor, habang si Akata nagdala ng malakas na political breadth at ilang teknikal na sandali ngunit naging uneven dahil sa garbled o filler lines. Result: Sixth Threat ang nanalo overall, 3-2. Scorecard: Sixth Threat 3, Akata 0. Pangunahing dahilan ang consistency sa konstruksyon at kontrol. Paulit-ulit na mas malinaw ang schemes at rebuttals ni Sixth Threat at may ilang mataas impact na conceptual punches na tumama ng mas malinis kaysa sa mga shock-based blows ni Akata. Si Akata nagpakita ng mataas na enerhiya at crowd baiting at ilang memorable na moments, pero malaking bahagi ng set niya ay nakaasa sa delivery at may mga garbled o filler bars sa transcript, kaya nabawasan ang teknikal na kredito. Tandaan, ang opisyal na resulta ay malinaw ngunit may medium confidence dahil sa ilang hindi malinaw na linya at lokal na references na nangangailangan ng konteksto. Salamat sa panonood. Sa susunod na review, babalikan natin ang delivery at crowd reactions ng mas detalyado gamit ang parehong mahigpit na standard. Hanggang sa muli!